Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kinumpronta ni Justine itong si Annalyn upang ito ay pagsabihan kung bakit andito ang kanyang ina. Sinabi niya na lang dito at inamin ni Giselle na wala daw kasalanan itong si Annalyn, kung saan aalis na lang siya para hindi na masira ang araw ni Justine. Dito na sinabi ni Justine, wait, kung andito ka nang din naman ay magstay ka na, pero wag mo na lang akong lapitan. Ito ang pakakasabi ni Justine dito sa kanyang ina, kung saan nabigyan ng pag-asa itong si Giselle dahil sa hindi siya pinaalis ng kanyang anak. Subalit ito ay minamanmanan lang ni Justine itong mga kinikilos ni Giselle kung saan aabot ang talagang pasensya ni Giselle dito sa kanya. Dito na rin narinig ni Annalyn ang kwento ni Justine dito sa isang bata, kung saan ito ang galing sa kanyang puso at hindi ito sa kanyang mga bunganga. Dito na naramdaman ni Annalyn na posibleng magkabalikan ang mag-ina at maibabalik ang dating samahan na kung saan hindi pa nila nagawa. Dito na ay talagang nagpapasalamat si Giselle dito kay Annalyn dahil sa hindi siya pinalis ng kanyang anak, kung saan maluwag sa kanyang puso na damhin ang diwa ng Pasko dahil sa pinagbigyan siya ng kanyang anak at makita niya ang kanyang anak. Dito na rin ay binigay ni Harry ang kanyang regalo dito kay Annalyn na isang picture na nakakatuwa at naging emotional itong si Annalyn. Ito na din ang pagbibigay galang ni Dr. Carlos Benetes at hindi niya ito inaway si Dr. RJ at nirespeto niya ito bilang isang tao at diwa ng Pasko ay magbibigayan. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang Abot Kamay na Pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yan lamang po at maraming salamat.